Magandang araw mga idol, DJL Sports TV, nagbabalik po mga idol. So for today's video mga idol ay magre-react po tayo dito sa video ni idol nating Kaistorya Sports TV. No? Grabe, ako naniniwala ako dito sa kanyang content mga idol. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw talaga labanan ni Inoue at Donaire itong si Casimero. Takot nga ba? So panoorin natin mga idol at magbigay tayo ng reaction. So please don't forget to like and subscribe ni Kaistorya Sports TV mga idol. Sana mapagbigyan tayo ni idol natin na i-react ng kanyang video. So let's go mga idol, panoorin natin. Sa umiinit na tagpo mula sa dibisyon na bantamweight ay patuloy pa rin namamayagpag ang mga tinaguriang hari sa dibisyon na ito na sila The Flash Nonito Donaire, The Monster na Oya Inoue, Cuadro Alas, Grabe, no? Casimero. Ngunit bakit sa haba-haba ng panahon, bakit nga ba hindi matuloy-tuloy ang laban ng dalawang kampyon na si Inoue at Donaire sa angas ng Pinas na si Cuadro Alas Casimero? Ano nga ba ang totoong dahilan? Umiiwas nga ba ang mga ito kay Cuadro Alas? Ano nga bang meron kay Casimero at napakahirap para kay Inoue at Donaire labanan ng katulad niya? May lakas nga ba si Casimero na kinakatakutan ng dalawang ito na hindi natin nalalaman? Sa video natin ngayon mga idol ay ating aalamin kung bakit nga ba hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nilalabanan ni Inoue at Donaire si Cuadro Alas Janriel Casimero. Gaano nga ba talaga kadelikado ang isang Cuadro Alas at kung sakaling labanan nila si Casimero, kakayanin kaya nila? Let's go! Grabe, no? April 25, 2020, namuntikan na nga magtagpo sa ibabaw ng lona ang halimaw ng Japan na sina Oya Inoue at Cuadro Alas ng Pilipinas na si Janriel Casimero. Ngunit sa kasamaang palad na hindi nga natuloy ang laban nila dahil sa paglaganap ng coronavirus sa buong mundo. Isa sanang napakagandang laban ang pwedeng mamagitan sa dalawang fighter na ito kung nagkataon. Matapos nga makansila ang laban na iyon, tila pahirapan na para kay Casimero ang mapansin muli at matuloy ang laban nila ni Inoue. Kaya naman mga idol, si Casimero na mismo ang gumawa ng paraan upang mapansin ito ni Inoue. Sari-saring panggagalit at pang-aasar at pang-insulto ang ginamit ni Cuadro Alas na marketing strategy upang mapansin at labanan ng halimaw ng Japan na si Inoue. Maybe, you know, I'm strong, man. Inoue! You're a Inoue! Come on, man! You're a monster? Motherfucker! No, you are no monster. You are a Chinese, Japanese turtle. No monster, man. Ngunit matapos ang lahat ng sipag at pagsisikap ni Casimero, hindi pa rin kumasa ang mga promoter at team ni Inoue upang labanan si Casimero sa hindi malaman na dahilan. Iniiwas ba nila ang alaga nila kay Casimero kung kaya't mas pinili ng team ni Inoue na makipag-rematch na lang muna kay Donaire? August 14, 2021 nang maikasa naman ang laban sa pagitan ni Casimero kontra kay Donaire, Pinoy sa Pinoy. Sa tagpo na ito mga idol ay maraming nagtabang sa magiging laban sana ng dalawang ito. Maraming mga Pilipino ang nahati ang opinyon patungkol sa dalawang Pilipino fighter na ito. Ngunit matapos ang pang-aasar at mababastos na ginawa ni Casimero kay Donaire at sa asawa nito, tila bakit kinansila agad ni Donaire ang laban kontra kay Casimero. Ayon sa interview, tila nabastusan daw si Donaire kay Casimero. Isa daw itong walang respetong boksingero at binastos daw nito ang asawa niya, kaya dapat lang na hindi niya ito labanan. Pero kung babalikan nga natin ang mga dating nakalaban ni Donaire ay hindi lang si Casimero ang unang boksingerong bumastos dito at nang insulto. Kumbaga mga idol, hindi na ito bago kay Donaire. At kung maaalala nga natin, kapag nga walang respeto ang nakakalaban ni Donaire, ay talaga namang ginugulpi nito pagdating sa ibabaw ng lona. Couldn't get through, and then both guys have a fairly high protective Tama. when it comes up over. Gugulpihin dapat kung Tremendous uppercut, and the left hook to put it down. Ngunit bakit pagdating kay Casimero ay tuluyan itong kinansila ang laban sa pagitan nila? Ano nga ba ang totoong dahilan? Kadalasan kasi kapag binastos ang asawa mo, mas lalo kang manggigigil na gulpihin ang taong bumastos sa asawa mo. Ngunit ang isang malaking tanong, bakit tuluyang kinansila ni Donaire ang laban kay Casimero? Gayong dapat ay mas lalo siyang manggigil dito dahil sa pambabastos sa asawa nito. Ano sa palagay niyo mga idol ang totoong dahilan sa pag-atras ni Donaire kay Casimero? Wala akong nagstorya sa imo ang pamilya
Wala ko nagstorya sa imuhang anak, sa imong asawa, sa imong tanan. Mustorya ka sa akong asawa, mustorya ka sa akong mga anak, sa akong mga pamilya. Naatay problema. Kung nakaka-istorya sa kuha, sulti sa akong naong. Sa mga di po nakakaalam, maaaring ang pinakadahilan sa pagkansila o pag-ilag ng dalawang ito kay Casimero ay ang natatanging lakas sa pisikal na pangangatawan ni Casimero na maaaring tumapos sa karir nila. Oo mga idol, maaaring napansin na ng kampo ni Inoue at kampo ni Donaire ang malatrosong mga panga ni Casimero at malabyutan na tigas ng katawan nito at mala Superman na lakas ng mga kamao nito. Ayon kasi sa mga pag-aaral at pananaliksik ng mga eksperto patungkol sa pisikal na lakas ng tatlong kampiyon sa bantamweight na si Donaire, Casimero at Inoue, si Casimero ang nangunguna sa basihan ng may pinakamalakas sa pangangatawan at pisikal na lakas sa tatlong kampiyon na ito. Bagamat sa bantamweight rankings ay pangatlo lamang si Casimero sa listahan, ito naman ang nanguna pagdating sa physical power ayon sa mga eksperto. Patunay nga dyan ang sinabi mismo ni Clarence Adams na isang former super bantamweight champion na isa sa mga naging boxing trainer si Cuadro Alas. Nasabi nga nito na sa dami-dami ng mga boksingerong nahawakan niya ay kakaiba nga daw talaga ang lakas ng mga kamao ng angas ng Pinas. Nasabi nga din ito na kung sakali nga daw na itatapat kay Casimero ang halimaw na si Inoue at the flash Nonito Donaire, 80% daw ay matutulog sa lona ang dalawang ito pagka nagkataon mga idol. Hanggang sa ngayon, wala pa rin makapagsabi kung ano nga ba ang kahinaan ni Casimero. Samantala, sa kabilang banda ay na-expose na nga ang kahinaan ng dalawang kampiyon na si Inoue at Donaire. Tulad ni Inoue, mahina ang pagmumuka, madaling dumugo ang ilong, madaling mapinsala ang pagmumuka nito. Napatunayan ito sa naging laban nito kay The Flash Nonito Donaire matapos nga magkaroon ito ng isang eye socket injury at pagkabasag at pagdurugo ng ilong nito. Si Donaire naman ay napakahina ng lower body. Madali lang itong tumiklop matapos matamaan ng isang body shots kontra sa naging laban nito kay Inoue. Isa itong factor na ito na maaaring dahilan mga idol kung bakit hindi matuloy-tuloy ang laban ng dalawa kay Casimero. Dahil nga sa nakikita nilang totoong lakas nito na maaaring sumira sa karir ng mga ito. Di man kagustuhan ni Inoue at Donaire ang hindi labanan si Casimero, maaaring iniiwas lang mismo ito ng mga promoter na mga ito kay Casimero dahil mismo sila ay alam na nila kung gaano nga ba talaga kalakas ang isang John Riel Casimero. Kaya naman nilalayo nila ang mga alaga nila sa totoong halimaw na si Casimero. Kayo mga idol, ano ba sa palagay nyo ang dahilan kung bakit napakahirap para sa dalawang Inoue at Donaire matuloy ang laban sa isang Cuadro Alas angas ng Pinas, John Riel Casimero? Comment lang kayo at ating irerespeto yan mga idol. Maraming salamat po. Grabe mga idol, no? At narinig natin at nakita natin kung paano pinaliwanag ni Kaistorya TV mga idol. Grabe! Isa ako sa mga naniniwala mga idol na hindi dahilan ang pambabastos ni Cuadro Alas Casimero kay Naoya Inoue or kay Donaire na hindi tinuloy ang kanilang laban. Kumbaga, para sa akin, iniwasan talaga nila. Kasi nakita nila kung gaano kabangis itong si Casimero mga idol. Kasi, kung hindi mo iwasan si Casimero, sigurado baka mamaya talagang tapos ang karir nyo. Pero kita naman natin mga idol sa dalawang mata natin kung gaano pinulbos, no, itong si Sulani Titi ni Casimero. So, anong reason doon? Malakas talaga si Casimero. Hindi basta-bastang boksingero. At wala naman silang irerason nga kung bakit. Pareho naman silang kampiyon. So, kumbaga, unification bout sana yun. Pero marami nagsasabi na parehong dahilan daw. No, nabastusan sila ni Casimero. Pero gaya ng sinabi natin, iba-iba ang opinion natin. Iba-iba ang isip natin. Para sa akin, kung bilang true warriors ka, yung nang babastos sa'yo, talagang gugulpihin mo sa lona yan. Pero iba ang kanilang ginawa. Kundi, ayun, umiwas pareho. Pero kayo mga idol, umiwas ba talaga ang dalawang boksingerong ito na tinatawag nilang halimaw din? Dahil hindi nila nanlabanan si Casimero? Well, ano ang inyong opinion dyan? Well, please comment down below mga idol at sana wag nyo sanang kalimutan mag-like at subscribe dito kay Kaistorya Sports TV mga idol. Maraming salamat mga idol at God bless po.